Ito ang tulay na pinagawa ni dating Pangulong Duterte. Nakatatapos na. At ayon sa ulat ay bilyon ang naging budget dito. Ngunit ito at gumungo na nga. So nakakatakot na itong gamitin. Ire-repair ito ng bagong administration na yon. So suma total, sayang ang budget na ginastos dito. Hindi pala matibay ang paggagawa. Sinimulan ito noong 2014 at nung term ni Duterte, halos tinapos ka ito. Subalit marami ang naging issue dito, kaya ine-repair ito. Ngunit bumigay din ang tulay kagabi lang at nakaperwisyo ng tao. Kabilang ang isang namatay. Tingin ko nakakatakot yung ibang mga project. Ano kung ganyan din? Nabuhayan sa DPWH Region 2. Sinimulang itayo ang tulay noong 2014 at natapos nito lang February 1, 2025 sa halagang mahigit 1.2 billion pesos. Sa panayam naman ng unang balita kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Carbonell, maaaring daanan ng mga residente ang overflow bridge na malapit gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay ang mga residenteng giyan sa Isabela. Kita sa kanilang harap ang gumuhong bahagi ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Cabagan at Santa Maria. Isang dump truck din ang kitang nakasampa sa bahagi ng tulay. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck. Sa isang Facebook post ngayong umaga, sinabi ng Department of Public Works and Highways Region 2 na isang dump truck na may dalang malalaking tipak ng bato ang dumaan bago bumagsak ang bahagi ng tulay. May calculated gross vehicle weight daw yun na mahigit 100 tonelada. Patuloy nilang inaalam kung bakit gumuho ang bahagi ng tulay at humingi na rin ng tulong mula sa mga eksperto sa kanilang central office. 6 ang sugatan ang bumagsak ang kare-repair pa lang na tulay sa Santa Maria, Isabela, kagabi. Sa kuha ng drone kaninang umaga, makikita ang bubuhong bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge. 4 na sasakyan ang napinsala kabilang ang isang truck. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may kargang malalaking tipak na bato ang 10-wheeler na dahilan raw ng pagbigay ng tulay. Ayon sa mga otoridad, 2 buwan pa lamang nang matapos ang retrofitting ng nasabing tulay at tanging mga paniniit lang na sasakyan ang pinapayagan sanang dumaan dito. Nagpapagaling sa ospital ang mga biktima habang isa ang kritikal. Ayon sa DPWH, hawak na ng pulisya ang driver ng truck para sa investigasyon. Patuloy naman ang assessment ng DPWH sa nasirang tulay. Bumagsak ang Santa Maria Cabagan Bridge na pumukonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela kagabi, February 27. Nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan, kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. Agad namang nasagip sa pagbagsak ang 6 na individual, kabilang na ang isang bata na nagkaroon ng severe injury na agad dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. Pero isa sa tinitingnan dahilan ay ang pagdaan ng dump truck na may kargang mga bato. Napagalaman din na ilang taon na buyanan matapos ang konstruksyon ng nasabing tulay. Subalit hindi ito ipinagamit dahil sa manoy maling disenyo, kaya kailangan itong i-retrofit. Matapos ang 2 buwan, tanging mga maliliit lamang na sasakyan ang pinapayagang dumaan dito. Pinondohan noon ang nabanggit na tulay ng 600 million pesos para matapos at dinagdagan pa ito ng mahigit sa 200 million pesos na pondo para ma-retrofit. Kaya naman sa mga nagsasabi dyan at nag-aakala dyan na sambilitary lang may proyekto ang Duterte administration ay nagkakamali kayo dyan. Ito ang patunay na sa ibang sektor ng pamahalaan ay may mga ginagawa ding proyekto. Sa katunay, ito ang ipinagmamalaking tulay ng Duterte administration dati na hindi nga raw ibinabalitan sa mainstream media dyan sa Isabela. Napakaganda nga naman kung ititimnan. Ngunit may sikreto pala ito dahil nagkasekretary PR ng DPWH ang Duterte administration ay may 44,000 projects na ginagawa sa buong bansa
ng sabay-sabay. Ang Isabela ay isa sa pinakamalaking probinsya sa buong Luzon. Napakaganda ng tanawin at mayaman sa kultura. Nandito rin ang pinakabagong hydropower plant ng bansa. Ito ng agrikultura sa bansa dahil sa lawak ng mga palayan at taniman dito. Ang Santa Maria at Cabangan, Isabela ay sagada sa mga agrikultura. Ngunit ang ilog na ito, ang Cagayan River, ay ang nagiging balakid sa pagtatransport ng kanilang mga produktong pang-agrikultura. Kamakailan lang ay pumalat ang larawang ito sa social media. Ang issue ay hindi daw ipinabalita ang proyektong ito sa mainstream media. Ang post na ito at minarkahang misleading. Ito daw ay ibinalita ng Manila Bulletin at Manila Standard. Ang mga nasabing nagbalita nito ay mga pawang newspaper lamang at news website lang. Meaning na tama ang post na umalat sa social media dahil wala naman talagang nag-cover na mainstream media ng mga proyektong ito. Kaya naman sa videong ito ay samahan niyo ako kung pangpuntahan at taanan natin ang iconic bridge na ito sa Isabela. Ang iconic na tulay na ito na may habang 720 meters ay magkokonekta sa bayan ng Cabangan at Santa Maria, Isabela na nakatakdang matapos ngayong 2019. Ito ay nagkakahalaga ng 639.6 million pesos. Ang tulay ay makakatulong ng gusto sa pagtatransport ng mga produktong pang-agrikultura mula sa Isabela patungo sa mga karatig na probinsya nito. Ito rin ay makakasolusyon sa lumaladong traffic sa probinsya ng Isabela at makakabawas sa oras ng pagbabiyahe sa Cordillera Administrative Region. At inaasahan na mabibiyayaan ng proyektong ito ang halos 2,751 na motorista kada araw. Kung pagmamasdan natin ang disenyo ng tulay na ito ay tila isang world-class bridge na animo ay kahalintulad ng mga tulay sa Paris. Hindi lang maganda at maayos ang disenyo nito. Ito rin ay tiyak na makakatulong sa ekonomiya ng buong probinsya.